So, this is his old mansion in this stupid province? Iyon ang tanong ni Riley nang makita niya ang Spanish old style na mansyon ni Samson. Si Samson lang naman ang lalaking ipinagkasundo sa kanyang ipakasal. Dahil sa lolo niyang si Don Facundo, magkakaroon siya ng asawa nang wala sa oras. Hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit gusto siyang ipakasal ng kanyang lolo. Chairman ito ng isang empire at siya ang tagapagmana nito. Pinalaki siyang wais na magdesisyon, kaya hindi niya maunawaan kung nasaan ang tamang desisyon sa ginawa nito sa pagpili ng mapapangasawa niya. Isang independent woman at CEO na kayang mag-build ng sariling empire si Riley. Hindi niya matanggap na ipakakasal lamang siya ni Don Facundo kay Samson. Isang successor lamang naman ito ng isang pabagsak na kumpanya. Nakatira pa ang lalaki sa isang probinsyang malayo sa sibilisasyon. Kaya't para kilalanin si Samson, magpapanggap siya bilang maid nito para kilalanin ng lalaki. Total ay naghahanap ito ng maid. On vacation rin naman siya mula sa stressful na trabaho. Susubukan ni Riley kung hanggang saan ang katapatan ni Samson sa pamilya niya. Titingnan niya kung anong klaseng lalaki ito. Humalikip-kip si Riley at nakatayo pa rin sa harapan ng malaking gate ng mansyon na yon. Anong laro kaya ang gagawin ko sa'yo? Do I need to seduce you to know your real color, Samson? Bumuntong hininga siya. But I'm so tired. I'm supposed to be in a vacation leave, but here I am. Will pretend to be a maid of my fiancé. Kanina pang naglalakad ito. Nagugutom na rin si Riley. Hindi niya kasi pwedeng dalhin ang kanyang raptor sa probinsyang yun. Hindi niya rin pwedeng ipakitang may pera siya at mayaman. Wala namang mag-a-apply bilang isang katulong nang may dalang sasakyan at mukhang sosyal na katulad niya. Kaya medyo pinadugyot niya muna ang kanyang hitsura para mas convincing. Natigilan si Riley nang marinig ang baritonong boses ng isang lalaki. Anong sadya mo sa tapat ng bahay ko? Napanganga siya sa hitsura nito. Hindi naman niya type ang mga moreno, pero hindi niya mapigilan na pagmasdan ito. Ayaw niya sa lalaking merong mahabang buhok. Maruming tingnan yun para sa kanya. Pero ang lalaking nasa harapan niya, parang kalahi ni Adonis na bumaba lang sa lupa. Ngumisi ito sa kanya. Miss, baka matunaw na ako sa kakatitig mo. Ang tinatanong ko, anong ginagawa mo sa harap ng bahay ko? Agad na itinikom ni Riley ang bibig niya at umayos ng tayo. So, you're Samson? I couldn't believe it's you. You look so dirty? Tumaas ang isang kilay ni Samson. Kilala mo ko? At anong dirty? You don't like to be dirty yet. I can make you dirty in bed. Humalukip-kip naman si Riley. What a flirt mouth. I hate long hair for men, that's all. Mahina pa itong tumawa. Oh really? Sige nga. Pwede mong kainisan ng mga lalaking mayroong mahahabang buhok na katulad ko. Pero sisiguraduhin ko na hindi sa akin. Sumabat naman ang guard ng mansyon. Oh, kayo po pala yan, Sir Samson. Napairap tuloy si Riley. Nandun siya para maging katulong. Pero kaunting oras pa lang, nagiinit na ang kanyang ulo. Mukhang hindi niya magugustuhan ang kanyang mayabang na fiancé. Bumaling kay Riley si Samson. San ka ba? Ako lang naman ang tao sa mansyon. Ako bang sinadya mo? Alam mo ba ako ng pangalan ko? I'm your new maid here. Pagsusungit ni Riley kay Samson. Tumawa ito. Walang hiyang tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Seryoso ka ba? You don't look like a maid to me. I'm a maid, sir. Pilit pa niya. Humalakhak tuloy si Samson. Bakit parang pilit pa yung sir mo? Nasaan ang requirements mo? Sige nga, patingin nga ako. Padabog niyang kinuha sa bag ang isang envelope. Nandoon ang kanyang mga peking papeles. Seryoso naman yung tiningnan ng lalaki. Para bang mabubutas ang papel nitong hawak sa paraan ng pagbasa sa bawat impormasyon. High school graduate ka lang, Riley?
Mahinang tanong sa kanya ni Samson, kaya't napairap siya. Yeah, may pinipigilan itong ngiti sa mga labi nito. Sa asta mong yan, sinong matutuwang maging maid ka? Para kang spoiled brat. You speak English very well. So what? I'm not a spoiled brat, okay? I'm just smart. At kaya ako marunong mag-English dahil dati akong call center agent. Pagsisinungaling pa niya. Kahit siya ay nagtataka na lang sa sarili niya. Hindi niya alam kung saan niya nahugot ang mga kwentong yon. Hindi niya naman alam na mag-uusisa pa si Samson tungkol sa background niya. Mas lalong kumunot ang noon nito. Call center agent? Pero pinagpalit mo bilang katulong? Bakit naman? Bakit ba ang dami mong tanong? Naiiritang tanong ni Riley. Tumawa siya. Because I'm your employer. Karapatan ko naman sigurong kilalanin ng mga taong papapasukin ko sa bahay ko, hindi ba? Fine. Huminga siya ng malalim. Naglayas ako sa amin. At bakit naman? Tanong niya. Bahagyang kumalma si Riley. Well, I have a stepfather. Manyak siya kaya tilayasan ko. What? Mariing tanong nito. Totoo naman yun. Mayroong stepfather si Riley. Yun nga lang, pakiramdam niya ay hindi siya safe kapag kasama ito. Palagi na lang may nagtatangkang magbukas ng kanyang pintuan sa kwarto noon. Kaya pinaglagyan niya iyon ng maraming lock. Sinabi ni Riley iyon sa mami niya pero ayaw niyang maniwala. Naglaya siya. Naghanap siya ng condo unit na pwede niyang tirhan. Kahit gusto na ng kanyang inang bumalik sa kanila, hindi na niya hinayaan pa ang kanyang sarili. Isa pa, kaya naman ni Riley na mamuhay mag-isa. Nakaalalay din palagi ang lolo niyang si Don Facundo, ang ama ng kanyang yumaong daddy. You should report him to the police. Saad ni Samson sa kanya. Nagkibit na lamang ng balikat si Riley. Hayaan mo na siya. Hanggat hindi nagigising ang nanay ko, na mali ang lalaking pinakasalan niya pagkatapos ng aking ama, hindi ko magagawa yun. Mataman siyang tiningnan ni Samson. Fine. Tanggap ka na. Buksan mo na ang gate para sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Riley. What? Eh di ba may guard ka? Bakit ako ang magbubukas ng gate? Paalala ko lang sa'yo ha. Maid kita. Sundin mo ang dapat na mga inuutos ko sa'yo. Hindi kita babayaran para sagutin mo lang ako ng ganyan. Napairap si Riley. What an idiot. Tumaas ang sangkilay ng lalaki. What did you say? Wala. Nagmamarcha siyang lumapit sa gate at pinagbuksan iyon. Ngumisi si Samson at sumakay na sa sasakyan nito. Pinaandar nito iyon papasok sa loob. Sumunod naman kaagad siya hanggang makarating sa tapat ng mismong mansyon. Bumaba si Samson nang nakangisi pa rin. Ikaw bawasan mo yung pagiging masungit mo. Amo mo ako dito. Dapat nagpapa-impress ka sa akin. Pero alam mo, nuknukan ka ng sungit. Pasalamat ka na lang. Maganda ka. Ha? What did you say? Tunog niya nang hindi marinig ni Samson. Tumawa lamang ito at umuna na sa loob. Ano yung sinabi mo? Hindi pwedeng wala kasi may narinig ako. Baka sinusumpa mo na ako Pangungulit pa ni Riley. Humalakhak si Samson sa kanya. I'm not cursing you, okay? Ikaw lang tong nag-iisip ng kung ano-ano dyan. Pwede bang itigil mo na yan? Huwag kang overthinker. Binuksan nito ang pintuan ng mansyon. Sumunod naman siya kaagad. Nang makita nitong nahihirapan siya sa mga gamit niya, binuhat nito iyon para sa kanya. Tumaas ang kilay niya. Lihim na pinuri niya ang kanyang mapapangasawa. May parteng may pagkagago ito. Pero gentleman din naman pala. Kaya lang, nawala ang lahat ng papuri niya nang may sumalubong na babae kay Samson pagpasok pa lamang nila sa loob. Samson! Matinis ang boses na tawag nito. Hindi na maawat ang pagtaas ng kilay ni Riley nang makita ang isang sosyal na babae na nagmula sa sala. Halos lumuwa naman ang dibdib nito sa suot na tube dress. Halos makita na ang panty. Kaunting yuko na lang. Mukhang mayaman ito pero hindi klaseng tingnan. Cheap ang mga ganong klase ng babae para sa kanya.
Parang itinatapon ng sarili sa isang lalaking hindi naman dapat. China, usal ni Samson. Bumiti na para namang unggoy si China sa leeg ng lalaki. I miss you! Kakauwi ko lang galing sa Paris at pumunta kaagad ako rito para puntahan ka. Tinanggal ni Samson ang braso mula sa babae. Wala na tayong dapat na pag-usapan at hindi ka na dapat pumupunta pa dito. Umiling naman si China. Hindi. I know you love me. Lihim na umirap si Riley. Mukhang may bagahe pa sa love life ni Samson. Ayaw niya ang ganun sa kanyang mapapangasawa. Pero nawala ang masamang tingin niya nang marinig kung anong sinabi ni Samson. China, you're being so delusional. Hindi naging tayo. It's just a casual relationship for me. Nililinaw ko lang yun sa'yo. Ayon sa nakalap niyang impormasyon tungkol sa fiancé niya, likas na womanizer daw talaga si Samson. At ngayon ay nasaksihan niya nga iyon ng kanyang dalawang mga mata. Alam niyang para sa negosyo lang ang pagpapakasal nila, pero sana man lang ay matinong lalaki ang mapuntahan niya. Buo na ang desisyon ni Riley. Susubukan niya hanggang saan ang pagiging babaero nito. At kapag nakakita siya kahit isang kalokohan, saka niya sasabihin ng mga yon kay Don Facundo na iatras ang kasal. Naipagkasundo na ang kasal nila kahit hindi pa man sila nagkikita na dalawa. Ang ibig sabihin, kapag pumatol ito sa kahit na kanino, sign na yon ng panluloko nito sa kanya. Gayunpaman, kailangan niya ng patunay at pwede na si China ang maging instrumento niya. Palihim naman siyang napangisi. Maglalaro lang siya ng kaunti. Tuturuan niya na lang ng kaunting leksyon si Samson. Ang alam niya ay sa mga babaeng kabilang lamang sa mga alta sosyedad ito pumapatol. Lalo pa nga at may bumabagsak na legacy ang pamilya nito. Paano kapag inakit ni Riley si Samson bilang katulong? Patulan kaya siya nito? Malamang ay hindi. Kaya confident siyang hindi siya mapapansin nito o maiisipang landiin man lang. Mas malaya niyang magagawang kilalanin pa si Samson ng palihim. Pero mukhang nagkakamali yata siya. Riley, ano bang itinutunganga mo dyan? Let's go. I'll take you to your room. Saad ni Samson sa kanya, pero humarang sa kanya si China. Who the hell are you? Tumaas ang kilay ng dalaga. In the beauty I possess, that's the tone you're going to use on me. Mahinang tumawa si Samson. Witty. Suminghap naman si China sa kanya. How dare you talk to me like that? You are just a muchacha here. At bakit aakyat ka? Sa baba ang kwarto ng mga kasambahay, right? China, stop bothering us. Mabuti pa umuwi ka na. Sa taas siya pupunta dahil gusto kong sa guest room siya matulog. She's a maid. Singhal pa ni China. Tumaas ang kilay ng lalaki sa kanya. So what? This is my house. I want her in one of my guest rooms. You can't do anything about that. Can you please just leave now? Hindi pa tayo tapos. Nagmamartsang umalis si China at sinamaan pa siya ng tingin. Humalokip-kip na lamang si Riley. Hindi naman siya natatakot sa banta ng babae. Kahit kaunting kaba, wala siyang nararamdaman. Kaya't natatawa na lamang talaga siya. Bumuntong hininga si Samson at muling lumapit sa kanya. I'm sorry. She's just like that. Spoiled brat kasi at anak ng ninang ko. Kahit hindi ko rin matanggihan. Umismid si Riley. Katulad ng hindi mo siya natanggihan for casual sex? Napamura si Samson. Nako, isang beses lang yun ano. Ni minsan, hindi sumagi sa isip kong patulan siya. But I'm not an asshole. I always make things clear for them. Lasing lang talaga ako nun nung may mangyari sa amin ni China. Hindi ko... Pinutol niya kaagad ang sinasabi nito. You don't need to explain that. Wala naman akong pakialam sa aspetong yan ng buhay mo. At kahit ilang beses mong sabihing lasing ka lang, as a man up for that kind of stuff, nag-enjoy ka rin. Hindi mo pa ako sobrang kilala para sabihin sa akin yan. Magbabago na ako. Dahil ikakasal na ako. Medyo nawala ang poise ni Riley. And so, huminga ito ng malalim. Hindi na ako gumagawa ng kalokohan. I'm done with that face. This is a serious matter.
I'm marrying what my parents want for me. Para sa negosyo. Tumaas ang isang kilay ni Riley. At bakit mo naman sinasabi sa akin yan? Masamang tumingin sa kanya ang lalaki. Because you always look at me and talk as if I'm an asshole. You judge me so well. At hindi nakakatuwa yun, ano? Bakit? Hindi ba? Anyways, bakit sa guest room mo ako gustong patulugin? Hindi gaanong malambot ang foam sa mga kwarto sa baba. I want you to at least be comfortable. And as you can see, you're the only maid here. Mas maganda nang ikaw ang gumamit ng guest room kaysa mabakante lang yun. Ang gagawin mo lang, ipagluluto mo ako. Maglilinis ka ng buong bahay. Maglalaba. Basta anything na ginagawa ng isang kasambahay, alam mo na yon. Kapag tinawag kita, pupunta ka kagad sa akin ha. Pero kung napapagod ka, syempre, pwede ka namang magpahinga. Humalakhak si Riley at lumingon ito. Ang bait mo naman palang amo, no? Type mo ba ako? Seryosong tumingin sa kanya si Samson at ibinigay ang mga gamit niya. Sorry to ruin your thoughts. Hindi ako pumapatol sa mga kasambahay at mahihirap na katulad mo. Mabait lang talaga ako. And aside from that, I have a fiancé more fine than you. Umalis na ito sa harapan niya at pumunta na sa kwarto nito. Mahinang tumawa si Riley. Hindi niya alam kung maiinsulto siya o matatawa. Halata niya ang isang lalaki kapag attracted sa kanya. At isa na ron si Samson. Ayaw lang talaga nitong madikit ang pangalan nito sa isang babaeng mahirap na kagaya niya. Gayunpaman, gustong matawa ni Riley. Alam na alam ni Samson na hindi basta-basta ang mapapangasawa nito. At syempre sira ulo ito. Kapag pinakawalan pa ang oportunidad, mukhang malabong umatras ito sa kasal nila. Pero sa ipinapakitang pag-uugali ni Samson, mukhang siyang mas lalong magkakaroon ng dahilan para siya na ang umurong sa kasal. Napailing si Riley. Matapobreng gago. Kinabukasan tanghali na nga siyang nagising. Napagalitan pa siya ni Samson kanina. Hindi na siya nakapagluto ng almusal, kaya't ibinili na lamang sa kanya ang paghahanda sa lunch. Yun nga lang, namumroblema siya. Hindi siya marunong magluto. Magaling si Riley sa stock market, investments at business. Subalit sa pagluluto, pagsasaing lang ang alam niya dahil mayroon itong rice cooker. Kapag nalaman ni Samson na hindi siya marunong magluto, magtataka ito. Napamura na lamang siya. Hay, sino ba naman kasing maid ang hindi marunong magluto? Ano ba tong pinasok ko? I'm a strong independent woman. Pero parang nakakahiya namang hindi ako marunong magluto. May meal plan naman kasi noong nasa Maynila pa siya. At kapag nasa condo naman siya, vegetable salad lamang ang kinakain niya. Nag-check siya sa kanyang cellphone. Pwede namang mag-order kaso matagal pa siyang maghihintay. Baka mamaya ay nakababa na si Samson. What should I do? I feel like he is not eating vegetable salad pa naman. May sinaing na rin naman doon pero wala pa ring ulam. Gusto na talaga niyang maiyak. Hindi siya marunong magluto at hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Sana pala ay nag-utos na lamang siya ng ibang gagawa sa ginagawa niya. Bumuntong hininga si Riley. Okay, I can do this. I am an independent person. Wala akong bagay na hindi kayang gawin. I can do anything. I don't need anyone's help. Time na siguro para matuto na talaga akong magluto. Isinalang ni Riley ang kawali at binuksan ang isang kalan. Pagkalagay pa lamang niya sa mantika, nagtalsikan ito. Natalsikan siya. Hindi niya mapigilang mapatili at sakto naman ang pagpasok ni Samson sa kusina kasama ang isang babae. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Ouch! My hands hurt! Natalsikan ako ng mantika. I just want to fry some eggs. Singhal ni Riley. Sinapo ni Samson ang noo at pinatay ang kalan. What the? Kailan ka ba ipinanganak sa mundo ha? Mantika lang naman yan. Lilipad na tong kawali oh. Maarte ka na nga. Hindi ka pa marunong magluto? Kasambahay ka ba talaga? Daig mo pa ang mayaman kung umasta. Ang ganda mo sana kaso ano to? Talagang matatalsikan ka ng mantika.
Nilagay mo pa ng hindi mainit ang kawali at may tubig pa. I told you, I was a call center agent na takasambahay. Bulalas ni Riley. Tumawa naman ang babaeng kasama ni Samson. Sino ba yan? Ang konyo nyo ha? Sunny, si Riley. Ang maganda ko lang naman na maid. Sarkastikong sagot naman ni Samson kaya't napairap si Riley. At least maganda kahit hindi marunong magluto. Sinamaan siya ng tingin nito. Umaasa ako na may sarsang ulam tapos ngayon. Magluluto ka lang ng itlog? Anong oras na Alauna na. Sinaing pa lang ang naluluto mo. Don't judge the rice, okay? It's perfectly cooked. Singhal ni Riley. Napaismid naman si Samson. Kasi sa rice cooker. Paano kung wala pa to? Baka pati bahay sunog na. Pwede ba? Dun ka na lang. Ako na nga lang ang magluluto. Magluluto ako ng gusto kong ulam. Tumawa na lang ang kasama nitong babae. You know what, Samson? Parang hindi mo siya maid Mukha siyang anak mayaman. Suminghal si Riley. I'm poor. Nauumay naman siyang tiningnan si Samson. Mahirap na. Maarte lang yan. Kung hindi lang ako maaawa sa nangyari sa'yo bago napunta rito, baka pinalitan na kita. Bawas na to sa sahod mo ha. Ngumisi naman si Sunny sa kanya. Naaawa? O nagagandahan ka kaya hindi mo matanggihan? Yung totoo. Kumunot naman kaagad ang noo ni Samson. At sino naman ang magkakagusto sa walang kwentang maid na to? Napairap naman si Riley. Whatever. Padabog na pumunta ng island counter si Riley. Ni minsan, hindi pa siya tinawag na walang kwenta buong buhay niya. Hindi siya marunong magluto, oo. Pero may saysay ang existence niya sa mundong to. Isa pa, bakit kailangan pang matutuhan ng bagay na yon? Available naman sa kanya ang lahat. Isang utos niya lang. Hay, ako na nga niyan. Tutulungan na kita, Samson. Alok pa ni Sunny sa lalaki kaya't napairap si Riley at inabala ang sarili sa paggawa ng apple juice. Napatingin sa kanya si Samson. Mayabang naman siyang lumaban ng tinginan dito. Gusto niyang ipakitang may kaya rin naman siyang gawin sa kusina. Pagkatapos ng isang oras ay natapos na rin ang niluluto nito. Naghain na ito at dahil baka sabihan na naman itong wala siyang kwentang maid. Hoy, maarting poor girl. Halika na rito. Kumain ka na. Sumabay ka na sa amin. Alok sa kanya ni Samson. Nagmarcha siya papunta ng dining room at umupo. Magsasandok na sana siya pero pinagsandok siya ni Samson ng pagkain. Wala dapat siyang pakialam sa kasong yon, kaya't nagkatinginan sila ni Sunny. Seryoso ang mukha nito habang pinagmamasdan silang dalawa. Umupo sa tabi ni Riley si Samson. O eto, kumain ka na. Baka sabihin mo pa ginugutom ka ng amo mo. Ako naman ang ginugutom mo. Kapag ako nagkaroon ng ulcer, habang buhay na kitang magiging maid. Hindi na niya pinansin pa si Samson at kumain na lang. Nanlaki ang mga mata niya nang masarapan siya sa luto ng lalaki. Gayunpaman, tumikhim siya at hindi ipinahalata ang reaksyong yon. Ang arte talaga, komento ni Samson. O ano, masarap hindi ba? Kaya't napanguso naman siya. Not bad. I'm just hungry. Tumingin si Sunny sa lalaki. Maid mo ba talaga siya? O isa siya sa mga babae mo? Ayoko sa maarte Matabang na saad ni Samson. Tumaas ang isang kilay niya. At ayoko rin naman sa mata pobre. Nanlaki ang mga mata nito. Hoy, ikaw hindi ako mata pobre. Kung mata pobre ako, di sana hindi ka namin kasabay kumain ngayon. Maaaring hindi nga ito matapobre sa mahihirap, pero ayaw pa rin itong malink sa isang babaeng walang ipinagmamalaki sa buhay. Medyo bumaba ang tingin niya kay Samson ng dahil doon. Sa sandaling pananatili niya, ay nakita niya kaagad ang totoong kulay nito. Pagkatapos kumain, umalis na rin naman si Sunny. Pareho nilang tinatanaw ang babaeng paalis ng mansyon nang nagsalita siya. You know what? Sunny likes you as well. Komento ni Riley at tumingin kay Samson. Kumunot ang noo nito at mahinang tumawa. Huwag mo siyang pag-isipan ng ganyan. Pinsan ko si Sunny. Napaka-judgmental mo talaga.
Napahiya naman kaagad si Riley. Hindi mo ako masisisi. You flirt so much. Masyado mo akong hinuhusgahan. Saka lang ako mapapaapekto sa sinabi mo kapag ginawa ko na ring lumandi sa'yo. Nakangising saad ni Samson at tinalikuran siya. Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Halata namang naaapektuhan ng lalaki sa kanya. Kung sa ibang amo malamang ay natanggal na siya sa trabaho. Pero pagdating kay Samson, hinahayaan lang nito ang kaartehan niya. Imposible rin namang malaman nito kung sino talaga siya, kaya alam niyang attracted na sa kanya ang lalaki. Wala pa man siyang ginagawa. Lumipas ang mga araw ay ginigising na lamang ni Riley ang sarili sa isang alarm clock. Naninibago siya pero bumangon pa rin siya. Sanay siyang maagang nagigising, pero iba talaga kapag nasa probinsya ka. Mas masarap matulog kapag nandun siya. Makikipaglaban na sana siya sa kusina para sa almusal ni Samson. Kahit paano, natuto na rin naman siyang magluto. Hindi sa sobrang sunog. Gayunpaman, kahit hindi sobrang sarap ng kanyang luto, ni minsan ay hindi naman nagreklamo si Samson sa lahat ng inihahain niya. Riley! Malakas na tawag sa kanya ni Samson. Naiirita siyang lumingon. What? Pinamewangan pa siya nito. Do the laundry. Ang dami kong maruruming damit oh. Riley, hanggang dun ba naman? Kailangan mo pa talagang ipaalala ko sa iyo ang lahat ng yun? Napairap siya. I'm sorry, nawala sa isip ko yung laundry. Pumunta siya sa laundry room at sinundan naman siya ni Samson. Tiningnan nito ang kanyang ginagawa. Tama nga ang lalaki. Marami nang nakatambak na damit. Sigurado ka bang ito ang lahat ng yun, Sir Samson? Sarkastikong tanong niya. Napataas ang isang kilay ni Samson. I think so, Riley. Ayusin mo ang paglalaba mo ha. Ayan ang mga damit dyan. Marurumi lahat yan. May washing machine pero may mga damit na dapat kinukusot lang. Alam mo naman yun, hindi ba? Siguro naman marunong kang maglaba. Lihim naman siyang napairap. Of course naman, sir. Ihahanda ko sila para bukas. Malinis na malinis para sa'yo. Magaling, saad ni Samson na may munting ngiti na naglalaro sa mga labi. At pwede bang siguraduhin mong plansyahin ang aking mga damit? I don't want to wear crumpled clothes, you know. Do you understand that? Sinubukan ni Riley na itago ang kanyang iritasyon. Siyempre naman, sir. Ang totoo ay kinaiinisan ni Riley iyon. Kinaiinisan niya ang pagpapanggap bilang isang kasambahay. Parang gusto niyang tapusin ang kanyang kalokohan. Na siya rin naman ang nagsimula, pero ngumiti si Riley. Pilit at mahigpit na ngiti. Isa-isa niyang pinulot ang maruruming mga damit. Sisiguraduhin kong magagawa ko ang lahat, Sir Samson. Sabi niya pa. Tumaas naman ang kilay nito. Mabuti. Now, if you'll excuse me, may meeting akong pupuntahan, Riley. Napairap siya. Meeting? O babae? Tumawa naman si Samson at kinaltukan pa ang noo niya. Ikaw talaga, iba na naman yung iniisip mo. Aray! Masakit yun ha? Daing niya pa, kaya't napailing si Samson. Napaka-judgmental. Business meeting ang pupuntahan ko, no? Bakit? Pwede mo namang landiin ang ka-meeting mo kapag babae, hindi ba? Pilit pa ni Riley. Mataman itong tumingin sa kanya. You know, I don't mix business in personal matters. Nothing to worry about. Lalaki ang ka-meeting ko. Masyado kayata namang nagsiselos. Nanlaki naman ang mga mata niya. Nagsiselos ka dyan? Excuse me, mukha ba akong nagsiselos? Teka nga, umalis ka nga. Tumatawang umalis naman si Samson. Nang magsara ang pinto sa likuran niya, nakaramdam ng matinding inis si Riley. Gusto niyang sumigaw at nais niyang itapon ang maruruming damit sa buong silid, ngunit sa halip ay huminga siya ng malalim. Pilit na ngumiti ang dalaga at nagsimulang ayusin ang mga damit. Hindi naman kasi ako labandere. Naiinis niyang ungot. Ang tamad niya. Paano kapag kami nang mag-asawa? And then nasa out of country kami. Or what? Walang assistant. What? Hindi niya ako ituturing na Reyna? Oh, so idiot. Bigla na lamang ay may tumawa sa likuran niya. Anong sinabi mo?
Nanlaki ang mga mata niya. Samson. I heard you. It's not what you think it is. Tanggi pa ni Riley. Umalpas ang tawa sa bibig nito. What? Nagpapantasya ka bang maging asawa ko? Hindi no. Mali ka nang narinig. Tumawa na naman si Samson. Kung ganon, gusto mo pala yung tinuturing na reyna? Sige, I'll take note of that. Sumama naman ang tingin niya rito. Bakit ka ba kasi bumalik pa? Huminga ito ng malalim. Gusto ko sanang sabihing huwag ka nang magluto ng dinner. Magdadala na lang ako ng dinner natin. For sure. Baka kasi disaster na naman yung lulutuin mo eh. Sir Samson! Maya-maya ay tawag ng guard sa lalaki. Nandyan po si Ma'am China. Papapasukin ko po ba? Lumingon si Samson sa guard. Napaatras ang isang kilay niya. Ano na naman bang ginagawa ni China roon? Malamang ay si Samson na naman ang sadya nito. Sabihin ninyo wala ako. Baka may magselos. Mahirap na. Sagot naman ni Samson at bumaling pa sa kanya. Suminghap naman ang dalagang si Riley. Excuse me. Parang may naghahabulan sa dibdib ni Riley. Ngumisi tuloy si Samson sa kanya. Nakatayo lang ang lalaki sa harapan niya at wala pang ginagawa. Pero ang lakas na kaagad ng sex appeal nito. Gusto niyang sampalin ang kanyang sarili kasi hindi dapat ganoon ang kanyang nararamdaman. Umiwas siya ng tingin. Maglalaba lang ulit ako, Mr. Samson. Sir Samson. Ngumiti si Samson sa kanya. And now you are dressing me, sir? Call me hubby na lang kaya. Total, di ba nangangarap ka namang mapangasawa ko? Riley, I really don't mind if you do. Kung gusto mo pa rin ng sir, pwede naman. Basta, kapag may tinuturo ako sa'yo, maging mabuting tagapakinig ka lang. Palagi mo rin akong pagsisilbihan ng maayos at hindi bara-bara. Napairap si Riley at tinalikuran si Samson. Bahala ka nga dyan. Hey, kapag tinalikuran mo pa ako ng ganito, babawasan ko na talaga yung sahod mo. Napairap naman siya para namang matatakot siyang mabawasan ng kanyang sahod. Kaya niya namang gumawa ng bilyones gamit lang ang kanyang utak. Narinig ni Riley ang malakas na pagtawa ni Samson. Dapat ay mag-ingat na siya sa mga salita niya. Baka mamaya ay siya rin ang mabuko sa sarili niyang mga plano. Hindi alam ni Riley kung matutuwa ba siyang palaging nasa mansyon si Samson. Alam niyang sa bahay lang nito inaasikaso ang kanyang trabaho. Pero kapag nasa paligid ito, ay hindi niya maiwasan na kabahan. Hindi niya na nga maintindihan ang kanyang sarili. Dumagdag pa ang iritasyon niya ng pagpunta ni China sa mansyon. Ayaw man aminin ni Riley sa kanyang sarili, subalit naiirita siya sa tuwing naaabutan niyang hinaharot ni China si Samson. May karapatan naman siyang mairita. Fiancé lang naman siya ng lalaki. Pwedeng-pwede niyang ipakuha kay China ang lugar niya sa buhay ni Samson. Pero hindi niya gagawin yon. Hindi siya makikipag-away para lang sa isang lalaki. I'm so glad that you're here. Tuwing pumupunta ako rito, laging sinasabi ng guard mong wala ka raw. Mabuti at nakalusot ako. Kung hindi pa ako pumasok secretly, hindi ko pa malalamang nandito ka. Nang aakit na hinaplos ni China ang dibdib ni Samson. Muntik nang maitapon ni Riley ang nilapag na baso na may lamang juice sa harapan ni Samson. Hindi niya lang talaga masikmura ang kilos na yon ni China sa lalaki. Naaasiwa pa rin siya nang makita niyang nakadikit na sa braso ni Samson ang dibdib nito. Attention seeker ka talaga, no? Pwede bang umalis ka na lang sa harapan namin? Utos naman ni China sa kanya. Please, don't shout at her. I'm sorry. Nagberyenda ka na ba? Hinuli ni Samson ang paningin ni Riley. Tuwango naman siya. Oo, kumain na ako. Matamis naman itong ngumiti sa kanya. You should eat more. Pumapayat ka na. Napairap naman siya. Hindi ako payat. Slim lang. Ano ba? Storbo ka eh. Masama siyang tiningnan ni China bago muling bumaling sa lalaki. Come on, Samson. Tara na sa kwarto mo. Let's share some heat. Mabilis na tinalikuran ni Riley ang dalawa at iniwan sa library. Hindi niya dapat pinakikinggan pa ang usapan ng mga ito.
Wala na dapat kay Riley kung ano ang gagawin ng dalawa sa kwarto ng kanyang amo. Ano naman kung may mangyari sa kanila? So what? I don't care. Pagkausap niya sa kanyang sarili, abala sa pagdidilig ng mga halaman sa paso si Riley nang bigla niyang narinig ang boses ni Samson. Magkakaroon ka ng pakialam. Kasi biruin mo, yung lalaking pinapangarap mong maging asawa, may lumalanting iba. Suminghap si Riley sa kanya. Ano bang ginagawa mo rito? And please, stop saying that. Mali ka lang ng narinig mo. Mahina naman itong tumawa. Hindi pa ako matanda, no? Para maging mahina ang pandinig. I think you've got the wrong idea, sweetheart. Tumaas ang isang kilay niya. Sweetheart ka dyan. Nabuhay ang ines sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang hose at pinasirit niya agad ang tubig sa lalaki. Nagulat naman ito sa ginawa niya. Riley, what's that? That's enough. Suway nito sa kanya at pinilit na lumapit. Nag-agawan sila ng hose. Pareho na tuloy silang basang-basa ng tubig. Natigil lamang iyon nang patayin ni Samson ang gripo. Pwede ba? Doon ka na sa babae mo. Womanizer. Singhal pa niya. Umawang ang bibig nito. What the? Tama na. Alam ko ang reaksyon na yan, Riley. Nagsiselos ka lang kay China, no? Nanlaki ang mga mata niya. Why would I be jealous? Do I like you, ha? Umismid naman si Samson at ibinaba ang hose. You can't deny it. Your actions speak louder than your words. I'm not jealous. Tanggi pa niya. Bumuntong hininga ang lalaki at tiningnan siya ng mabuti. You know what? Wala kaming relasyon ni China. Pinapatuloy ko lang naman talaga siya rito bilang paggalang kay Ninong. Oo, nagkamali ako. Pero hindi na ako lalagpas pa ulit sa boundary na yun. Huwag ka sanang mag-isip ng lagpas pa ron. Dinilaan na lamang ni Riley ang pang-ibabang labi niya. Bakit? Hindi mo naman kailangan na magpaliwanag pa sa akin. Wala sa akin yun kung anong gawin yun ng babae mo. Kahit ilang beses mo pang sabihin good boy ka na, hindi na mawawala yan sa'yo. That's part of you. You're a womanizer. Umigting ang panga ni Samson. Pero kaya kong magbago. Lalo na kapag nakita ko na talaga ang babaeng mamahalin ko. So I'm right, ha? Ganyan nga ang iniisip mo. Look, ganun lang talaga si China. Pero hindi ko siya babae. At wala akong balak na patulan pa siya ulit. At wala akong pakialam. Seriously? Ipinagpatuloy na lamang ni Riley ang kanyang pagdidilig. Hindi niya alam kung bakit siya naiirita. Gusto niyang umalis sa harapan ni Samson dahil baka sa lalaki niya lamang maibuhos ang lahat ng inis niya. Hey Riley, mamaya na yan. Basang-basa na yung damit mo. Magpalit ka na muna. Baka may makakita pa sa'yo niyan mamaya eh. Hindi mo ba alam na nakikita na yung pulang bra mo? Makulit na tanong nito sa kanya. Tinakpan agad ni Riley ang kanyang dibdib. Sa dami mong pwedeng mapansin, ito pa talaga ha? Paano naman kasing hindi ko mapapansin yan? Yan agad yung una kong nakita. Pagdadahilan pa ni Samson. Nagpumiglas naman si Riley nang bigla siyang yakapin nito. Ano ba? Huwag mo nga akong yakapin. Niyayakap kita para hindi ka makita ng iba. Mahinang saad ni Samson sa kanya. Hinampas naman niya kaagad ang dibdib nito. Are you that protective? Or you just want to take advantage of me? Alam ko tong ginagawa mo, no? Huminga ito ng malalim. Galit ka? Aminin mo na kasing nagsiselos ka kay China. I'm sorry. Fine. I'm jealous. Now, please let me go. Please don't be mad at me. Nagsusumamong saad naman sa kanya ni Samson. Hindi naman kasi ako galit eh. Hinatak ni Riley ang sariling braso mula rito. Come on, let me go! May pinipigil namang pagngiti si Samson sa mga labi niya. Hindi ka na nagsiselos? Napairap naman ang dalaga. Hindi niya rin maintindihan ang kanyang sarili. Hindi niya alam kung bakit siya nagsiselos ng ganun. Humalakhak si Samson at napatingala pa. Talaga ba, Riley? Nakakapanginig naman yung pagsiselos mo. Whatever. Napailing naman si Samson. You know, I like you. A lot.
Natulala si Riley sa pag-amin ni Samson. Hindi lang siya makapaniwalang gusto siya nito. Para kasing ang hirap paniwalaan lalo pat isa lamang naman siyang kasambahay. Yun ang pagkakaalam nito. Umawang ang bibig niya. I thought you don't like poor woman like me. At may fiancé ka, hindi ba? Bumuntong hininga naman si Samson na parang sukong-suko na. Bahala na. It's hard to stop these feelings. Parang gustong-gusto talaga kita. Hindi kita type, oo. Kahit ang arte mo, kahit mahirap ka lang. Nahulog pa rin ako sa'yo. Sa araw-araw, gusto kong umahon mula sa'yo pero kada subok ko, mas lalo lamang akong lumulubog sa'yo, Riley. Hindi na siya nakapagsalita. Ang lakas ng tibok ng puso ni Riley. Nandun lang siya para kilatisin at subukin ang kanyang fiancé. Hindi niya naman alam na mahuhulog ang lalaki sa ganoon, sa kanya. Inayos nito ang buhok niyang umalpas mula sa pagkakapusod. Ayaw mo akong makitang kasama si China, hindi ba? Then fine. Hindi ko na siya hahayaang makapasok pa dito kung hindi naman kailangan. Any other woman that you might be jealous of, I'm not going to entertain them. It's just you, Riley. Only you. Are you even serious? Hindi makapaniwalang tanong ni Riley sa lalaki. Huminga ng malalim si Samson. Hindi ba obvious? Gusto kita. Pinalalagpas ko ang lahat ng kaartehan at kapalpakan mo dahil gustong-gusto kita. Parang kahit anong mali sa'yo, kayang-kaya kong tanggapin. I like you. Unang kita ko pa lang sa'yo na gustuhan na talaga kita. Inaasar at inaaway lang kita kasi ayaw kong tanggapin ang bagay na yun. Dahil sino ka ba? You're just a nobody applying to be a maid? And yet, I'm attracted to you. Pero habang tumatagal na nakasama kita, nahuhulog na pati ang loob ko sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Todo tanggi pa ni Riley. Believe me. Ang hirap nga niyang pigilan eh. Hindi ko kaya. Parang walang pag-asang tumawa naman si Samson. Kayang-kaya kong putulin lahat ng paninindigan at mga desisyon ko. Napalunok naman si Riley at umiwas ng tingin. Hindi naman yon ang unang beses na may umamin sa kanya. Pero iba lang talaga ang epekto sa kanya ni Samson. Mukha lang siyang kalmado pero natataranta na yata lahat ng nerves ni Riley sa kanyang katawan. Wala ka namang boyfriend, hindi ba? Mahinang tanong sa kanya ni Samson. Wala akong oras para maghanap pa. Sagot naman ni Riley. Good. Huwag ka nang magtangkang maghanap pa. Kasi ako na to. Ako na tong nasa harapan mo. Sa tingin mo, porke inamin ko sa iyong nagsiselos ako, gusto na kitang maging boyfriend? Napangiti naman si Samson. I'll court you. Ha? Umawang ang bibig ni Riley at manghang tumingin sa lalaki. No, you can't do that. Gagawin ko. Makulit ako. So I'll court you. And this is my first time to court a woman. Mahinang pag-amin pa nito. Bumuntong hininga si Riley. Paano kapag nalaman to ni China at ng ibang mga babae mo? They are into you, Samson. But I'm into you, Riley. You're the only one that matters to me. Sinserong pag-amin ni Samson sa kanya. Ngayon ko lang talaga naramdaman to. At ayaw ko nang pakawalan tong damdamin ko na para lang sa'yo. Puro pambobola yung sinasabi mo. Para kang sanay na sanay, di ba? Paano ko ba mapapatunayan sa'yo na hindi ako nambobola at hindi bola ang lahat ng sinasabi ko sa'yo? Lahat ng sinabi ko galing yun sa puso ko. Just give me your trust. Pangako, aayusin ko ang sarili ko para lang magustuhan mo ko. Lumipas ang mga araw, hindi pa rin makapaniwala si Riley. Talagang nililigawan na nga siya ni Samson. Sa mga lantarang sulyap ng lalaki sa kanya, kahit anong gawin niya sa loob ng mansyon, hindi niya maiwasang madala rin at aaminin niya sa kanyang sarili na nahuhulog na talaga siya. Ano ba yung niluluto mong ulam? Tanong sa kanya ni Samson nang makababa ito. Tumunghay siya. Adobong manok.
Ibinaba naman niya kaagad ang tingin at napairap. Sino ba naman kasi ang hindi maaapektuhan? Kinindatan lamang naman siya ni Samson. Hindi siya madaling nauuto sa mga ganon. Gayunpaman, kindat lang naman ito. Para na siyang lumulutang sa saya. Nagiinit ang mga pisngi ni Riley. Umiwas na lamang siya ng tingin. Iba rin talaga na magpakilig si Samson. Para siyang magiging pipil na lamang bigla. I want a date with you. Nakangiting sabi sa kanya ni Samson. Napanguso pa si Riley. Saan naman? Ngumiti naman ang lalaki. Laking Maynila ka, hindi ba? I want you to experience the province life. Napangiwi naman siya. Ano namang klaseng date yun? Magsa-sightseeing tayo ng mga tae ng mga kalabaw? Ha! Tumawa naman ito. Marami namang magagandang tanawin dito ah. You're always so judgmental, you know. Hiking. Are you in? I'm not that adventurous. Pero sige, susubukan ko. Saad ni Riley. Napangiti ito. Yes, mabuti naman at pumayag ka. Akala ko, aayaw ka sa date natin. Huwag kang mag-alala. May plano naman ako. Safe din ang bundok na aakyatin natin. Dahil may mga nagbabantay sa baba. Mayroon din signal sa itaas para makatawag tayo. Kung may emergency na mangyayari. Katulad ng kanilang napag-usapan, naghanda na nga sila para sa hiking. Excited pa si Riley noong una. Pero nang makaramdam ng pagod, pinagsisihan niya nang sumama pa siya. This is so much harder than I thought. Hinihingal na reklamo niya. Di naman talaga ako mahilig sa hiking eh. Samson, pwede bang bumalik na lang tayo? Ayoko na. Binigyan siya ni Samson ng banayad ng ngiti. Don't worry, Riley. Malapit na tayo. Kaunting tiis pa. Ang layo ng nalalakad natin, oh. Babalik ka pa ba? Sayang naman, oh. Pero pagod na talaga ako eh. Bumaba ito at kinuha ang kamay niya. Sige na, kaunting tiyaga pa. At saka, hindi ko gustong makaligtaan natin ang view mula sa itaas kasama ka. Sobrang ganda ng sunset doon. Worth it. Bumuntong hininga si Riley. But I can barely see the path through the trees. Ang sakit na ng legs ko. Huminto si Samson at humarap naman sa kanya. Halika, bubuhatin kita. Ano? Hindi. Nakakahiya, mabigat ako. Mabigat? Halos kasukat lang ng kamao mo yung kinakain mo araw-araw. Sabi naman ni Samson at mapaglarong napangisi. Napairap naman siya. No, hindi ako sasakay sa likuran mo. Hindi ko naman hahayaan na magdusa ang reyna ko. Sige na, sumakay ka na. Yumuko si Samson sa kanyang harap. Nag-alinlangan pa si Riley. Namula siya. Ni minsan, hindi sumagi sa kanyang isip na magpapabuhat siya sa isang lalaki. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg nito. Okay, fine. Pero dahil lang sa sobrang pagod ako ha. Saad niya parito. Tumawa naman si Samson at nagsimulang maglakad na muli. You're lucky I happen to be a strong mountaineer. Hindi ka pwedeng mag-hiking kapag hindi ako kasama. Siguradong walang bubuhat sa'yo ng ganito. Magsasama ako ng malakas ang katawan para may bumuhat sa akin. Like mga 2 lalaki. Para kapag napagod ang isa, mayroon akong reserba pang isa. Saad naman niya. Biglang tumigil ang paglalakad ni Samson. What did you say? At sa tingin mo, hahayaan ko yun? Hindi ko pwedeng magsama ng ibang lalaki sa hiking. Do you understand that? Huwag mong dudungisan ang alaalang gagawin natin ngayon. Ngumisi naman si Riley. Bakit? Selos ka? Oo naman nagsiselos ako. Kaya pwede ba tigilan mo na yan ha? Alam kong nanliligaw pa lang ako. Pero wala din dapat ibang lalaki ang manligaw sa'yo. Ako lang dapat. Mahina namang tumawa ang dalaga. I am an independent woman. I don't need any help. But you're the only exemption. Sige na Samson. Sa'yo lang ako magpapa-baby. Napangiti naman si Riley. Kilala siya pagdating sa negosyo na palaban at hindi madaling i-please. Pero pagdating kay Samson, mukhang puputulin niya na ang kanyang batas sa kanyang sarili. Oh, ano namang arte yan? Bakit hindi ka naglalakad?
Ayaw mo na akong buhatin ano? Tanong pa niya. Iniayos ni Samson ang pagbuhat sa kanya. I'm sorry. I just couldn't contain my feelings. I can't wait to be in a relationship with you. At gustong gusto ko yun. Yung magpapababy ka sa akin. At sa akin lang ganun. Tumawa si Riley. Nakalimutan niya saglit ang kanyang pagod. Habang naglalakad sila, napasandal si Riley kay Samson. Ang kanyang tingin ay lumilipat patungo sa napakagandang tanawin sa di kalayuan. Matamis siyang napangiti. Napagtanto niya ang isang bagay. Kahit hindi siya mahilig sa hiking, ay aakyat pa rin siya sa isa pang bundok na kasama si Samson. Sabihin mo kung napapagod ka na ha. Pwede mo naman akong ibaba at maglalakad ako ulit. Marahang saad niya. Umiling naman si Samson. Parang gusto ko nang habang buhay kitang buhat ng ganito eh. Gusto ko yung ganito tayo kalapit sa isa't isa. Nanliit ang mga mata niya. Why do I feel like you have other intentions? Siguro, tuwang-tuwa kang nararamdaman yung dibdib ko sa likuran mo, no? Nahihirapang umungol naman si Samson. Oh, hindi ko naisip ang bagay na yan, Riley ah. Pero bigla mong binanggit. Naging berde tuloy yung utak ko. Biglang nag-focus yung utak ko sa sinasabi mo. Kasalanan mo talaga to eh. Pabiro niya namang sinabunutan si Samson. Just concentrate. Huwag mong pairalin yung kamanyakan mo ngayon. Tumahimik ka muna, please. Pwede ba? You're giving me a hard time. Tumahimik naman kaagad si Riley. Gayun pa man, lihim pa rin siyang napapatawa. Natutuwa siyang asar-asarin si Samson. Sa wakas ay nakarating na sila sa tuktok. Naabutan nila ang papalubog na araw. Napabuntong hininga si Riley at nakalimutan ang lahat ng pagod na kanyang nararamdaman. Kinuha ni Samson ang kamay niya at marahang pinisil. Thank you for coming with me, Riley. Ito ang sinasabi ko sa'yo. Ang ganda, hindi ba? Napangiti siya. Tama ka. Wow, ang ganda nga. Sobra. Niyakap siya ni Samson mula sa kanyang likuran. I told you, it's all worth it. It was. Mahinang saad niya. Salamat pala sa pagkarga mo sa akin ha. Alam kong sa ating dalawa, mas napagod ka. It is my pleasure. Hindi yata ako mapapagod pagdating sa'yo. Hindi lang magandang kapaligiran ang kanyang natuklasan. Nalaman niya rin ang nararamdaman niya para kay Samson. Hindi niya na kayang itanggi pa yon sa kanyang sarili na nahuhulog na nga siya sa lalaki. Nag-set up na sila ng kanilang tent at pagkatapos ay gumawa ng bonfire. Inaya siya ni Samson na maligo sa falls. Maliwanag ang buwan at may mga ilaw sa bawat posting nandoon kaya safe ang paliligo. Hoy, Samson! Ano ka ba? Huwag kang maharot! Tumatawang saad naman ni Riley. Ipinulupot ng lalaki ang braso nito sa kanyang bewang. Humalakhak ito sa kanyang tenga at napasinghap ang dalaga ng halikan nito ang kanyang balikat. Napakagat ng labi si Riley. Samson, huminga ng malalim ang binata. I want to prove to you how I am serious to you. Alam kong nanliligaw pa lang ako, but I can't help myself to treat you as if you were mine. Pakiramdam ko, sa akin ka lang. Na ikaw lang talaga ang babaeng para sa akin. I'm sorry if you're feeling jealous about Sheena. Sa mga babae ko sa nakaraan. And pasensya ka na rin kung naparamdam ko sa iyong may kahati ka pagdating sa akin. Pero maniwala ka, Riley. Ikaw lang. I'm sorry din. Tipid siyang napangiti. I just can't stop being jealous. Will you be my girlfriend? Masuyong tanong nito sa kanya. May saysay pa ba para tumanggi si Riley? Bakit pa niya pipigilan ang kanyang pusong ayaw namang magpapigil? Bakit pa niya itatanggi ang pag-ibig na kanyang nararamdaman? Pangalan lang ni Samson ang isinisigaw ng kanyang puso na labis na sinisinta. All right. From now on, I'm your girlfriend. Sagot ni Riley kay Samson. Mas lalo siyang niyakap ng mahigpit ni Samson. Napatili siya ng bahagya siyang buhatin ni Samson at isinandal sa bato.
Pareho na silang natatawa ngayon. Sadyang hindi lang nila mapigilan ang kanilang puso sa sobrang saya. Labi silang nagagalak sa ugnayan na meron na silang dalawa. I love you, Riley. Marahang saad sa kanya ni Samson. Mas lalong lumalawak ang ngiti niya. Mahal mo na kaagad ako? Napapikit si Samson at inilapat ang noo sa kanyang noo. Hindi kita type no? May mga ugali ka rin Ayaw na ayaw ko. Pero hindi ko alam kung bakit pagdating sa'yo, hindi ka mahirap mahalin. Malakas namang napatawa si Riley. So ayaw mo talaga sa akin nung una pa lang? Dahil Dahil mahirap lang ako? Umiling naman si Samson. I don't care about your social status anymore. Wala na akong pakialam dun. Basta ang alam ko, mahal kita. Kahit ano gagawin ko, manatili ka lang sa tabi ko. Mas lalong tumawa si Riley. Namalaya niya na lamang na pinagsaluhan na nila ang isang nag-aalab na halik. At sa lugar na yon, saksi ang buwan at mga bituin sa kalangitan. Ibinigay niya ang buong buo ang kanyang sarili kay Samson. Nang lumalim na ang gabi, magkatabi sila sa loob ng tent. Nakayakap kay Riley ang mga braso ni Samson. Medyo namumula pa ang kanyang balat sa nangyari. Hindi niya inaasahang ibinigay niya kaagad ang sarili niya sa lalaki. Masakit pa ba? Marahang tanong ni Samson. Napakagat naman siya ng kanyang labi. Oo, pero kaya ko naman. Sorry, I've been so rough with you. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko kapag ikaw. Hanggang ngayon parang panaginip pa rin sa akin ang lahat. If I know, ganito ka rin sa ibang naging mga babae mo. Stop talking about other women. Sa'yo ko lang ginawa to. That's not just about lust. It's about love that connects us. Napangiti si Riley. Pero hindi naman masama sa first time. Why do I feel like you did me so good? Para hindi ko makalimutan? Hindi mo na talaga yan makakalimutan dahil ako ang nakauna sa'yo. Gumuhit ulit ang ngiti sa mga labi niya. Hinaplos niya ang buhok ng lalaki. Hindi niya inaasahan na ibibigay niya kagad ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi siya nagsisising ginawa niya yon kasama ang lalaking kanyang minamahal. Sa birthday ko, magkakaroon ng party sa mansyon. Wow! That was nice. I want you to be there. And I'm going to introduce you to everyone. Of course, as my girlfriend Riley. Natigilan siya sa sinabi ni Samson. Mas lalo siyang niyakap ng kanyang boyfriend. Hindi siya makapaniwala na ipakikilala siya nito sa lahat. At bakit? Inayos nito ang kanyang buhok. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang girlfriend ko. Mahirap na, baka pagsilosan mo pa ang babaeng ipinagkasundo sa akin. Napangiwi si Riley. Siya rin naman ang fiancé nito. Namumroblema na siya ngayon at mas lalong lumalaki ang gusot na kanyang ginawa. Kailangan niya nang ayusin ang lahat. Mukhang hindi mo naman ako kailangang ipakilala ng ganun. Nauutal pang saad niya. Pinatakan siya ng halik ng magaan ng lalaki. Pero gusto kong gawin yun. Alam kong iba ang tingin mo sa akin. Pero ngayon, gusto kitang ipagmalaki. Gusto kong maramdaman mo yun at wala na akong pakialam sa sasabihin pa ng iba. I love you, Samson. Marahan niyang saad. Napamura ang lalaki sa sinabi niya. Bigla na lamang siya nitong hinila at hinalikan muli ng malalim. Napangiti naman siya. Natagpuan na lamang niya ulit ang sariling tinutugon na naman ng halik ng kanyang boyfriend. Kinabukasan ay masaya silang umuwi na dalawa. Ayaw pa siyang bitiwan ni Samson, gayunpaman. Gusto pa rin itong hiwalay sila ng higaan. Doon niya nakita kung gaano niya nire-respeto ng kanyang boyfriend. Pagpasok niya ng kwarto, saktong tumawag ang lolo niyang si Don Facundo. Yes, lolo. Kailan ka babalik dito, iha? Ang tagal-tagal na ng bakasyon mo. Alam mo bang umurong na sa engagement si Samson? Bungad nito sa kanya. Bumuntong hininga naman siya. Yes, I know. And I'm going back to work soon. I have some things to take care of here.
Halata ang inis sa boses ng matanda. Ang lalaking yun, hindi niya alam kung sino ang binabangga niya. Ipinapahiya niya ang mga magulang niya, pati na rin ikaw. Walang tumatanggi sa isang mortis. No, I swear, matutuloy po ang engagement. I love him. Bumaha ang gulat sa boses ng kanyang lolo. Ano ka mo? Kinagat ni Riley ang kanyang pang-ibabang labi. I took my vacation here, in Samson's house. Alam niyo po ba, nagpanggap akong katulong niya. Gusto ko kasi siyang makilatis muna bago mangyari ang engagement. But then, I fell for him. Mahal ko po siya, lolo. Hindi agad nakapagsalita ang kanyang lolo. Ilang sandali pa ay napahalakhak ito. Iba ka rin talagang kumilos, Riley. Hindi man lang kita natunugan. Sige, tapusin mo na yung nasimulan mo. At bumalik ka rito nakasama si Samson, ha? Aasahan ko kayong dalawa. Hindi niya yon maipapangako kay Don Facundo. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ni Samson sa oras na malaman ito ang tungkol sa totoong pagkatao niya. Kinagabihan ay magkatulong silang nagluto ng hapunan nila. Pinagtiyagaan siya ni Samson na turuan na magluto ng Bicol Express. Napangiti naman siya nang naging successful ang luto niya. Ang sarap ko ng magluto, oh. Masayang saad niya. Hinalikan siya nito sa kanyang labi. Pwede mo na akong maging asawa. Mataman siyang tinitingnan ni Samson. Kapag tinitingnan niya ito, hindi niya maiwasang maging proud. Ang laki ng ipinagbago nito. Hindi na ito yung matapobreng lalaking nakilala niya. Kahit anong estado sa buhay, wala na itong pakialam. Basta mahal nito ang isang tao. Napatunayan niyang mabuti rin pala ang puso nito. Oo nga pala. Naisip ko na pag-aralin ka, Riley. Ilang sandali pa ay sabi sa kanya ni Samson. Umawang ang bibig niya. Ano? Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Yun ay kung gusto mo lang naman. High school graduate ka lang, hindi ba? Naisip ko lang kung gusto mong mag-aral sa college. Hindi mo man sabihin sa akin. Alam kong dahil sa hirap ng buhay, kaya ka tumigil sa pag-aaral mo. Kaya ngayon nandito ako. Gusto ko sanang tulungan ka. Sasamahan kita sa pag-abot mo sa mga pangarap mo. Mas lalong nanahan ng guilt sa dibdib ni Riley. Ang daming plano ni Samson sa mga kasinungalingang kanyang binuo. Kailangan niya na talagang sabihin sa lalaki ang totoo. Kaya't napalunok si Riley. Samson, I want to tell you something. Tumingin sa kanya ito. Yes, baby. Ano yun? Umawang ang bibig niya. Hindi niya alam kung paanong sisimula ng kanyang pag-amin. Magsasalita na sana siya pero pumasok ang nagwawalang si China sa loob. Ma'am China, bawal nga po kayo dito. Magagalit po si sir sa akin eh. Awat ng guard sa babae. Nagpupumiglas naman ito. Let go of me! Huwag mo akong pigilan! Samson needs to know the truth! Anong totoo ang sinasabi mo? Bakit ka nagpupumilit na pumasok dito? Di ba sinabi ko na sa'yo? Hindi ka na pwede dito. Ayaw ko nang umaaligid ka. Dahil nagsiselos ang girlfriend ko. Tingnan natin kung matatawag mo pang girlfriend ng babaeng yan kapag nalaman mo ang totoo. Niloloko ka lang yan. Did you know that she is the only heiress and CEO of Mortiz Empire? Allison Riley Mortiz? Mayaman ka, di ba? Pero bakit ka nagpapanggap na maid dito sa bahay ni Samson? Anong balak mong masama sa kanya, ha? Manloloko ka? Hinawakan agad ni Riley ang kamay ng lalaki. Magpapaliwanag ako. Please, makinig ka na muna sa akin. Kinalas agad nito ang kamay at umatras palayo sa kanya. Ikaw? Ikaw si Allison? Ikaw yung babaeng ipinagkasundo sa akin? I'm sorry. Napamura ito. Niloko mo ko? Ang akala ko totoo ka. You made me believe with your lies? At ako naman yung tanga na dalang-dala sa mga panloloko mo. Kaya pala parang wala kang alam sa gawaing bahay. Pinaglaruan mo ako sa sarili kong
Pamamahay? Nangilid ang mga luha ni Riley. Please, let me explain. I just did this because I want to know you more. Sinubukan lang naman kita kung hanggang saan ka tatagal. Hindi ko naman alam na mamahalin din kita. Mahal? Anong balak mo, ha? Anong gusto mo? Pinagtatawanan mo siguro ako habang nahuhumaling ako sa'yo. Tapos ano? Iuurong mo ang kasal na ikaw din naman palang pakakasalan ko? Ginugulo mo ang utak ko. Pinahihirapan mo ang damdamin ko. Nagsisinungaling ka na naman ba? Alin ang totoo sa'yo, Riley? Tuluyang tumulo ang mga luha niya. I'm sorry. Enough of your lies. I don't freaking believe you. Leave my house. I don't want to see you again. Umiiyak na tiningnan ni Riley si Samson na nagwawala. Pinagbababato nito ang mga gamit na mahagip ng mga kamay nito. Hindi niya naman intensyon na saktan ito ng sobra. Galit na galit ito sa kanya at alam niyang kailangan niya munang palipasin ang bagay na yon. Tumakbo si Riley paalis ng mansyon. Tinawagan niya agad ang kanyang assistant para magpasundo. Pagka-uwi ng Manila, ay ang yakap kaagad ni Don Facundo ang sumalubong sa kanya. I'm sorry. Wala na po kami ni Samson. He hates me now for doing this to him. Umiiyak na saad niya. Pinakalma naman siya ng kanyang lolo. I'm so sorry, Apo. I put you on so much pressure. Tagapagmana ka pero nakalimutan kong apo rin nga pala kita, Riley. Kung ayaw niya sa'yo, di huwag mong ipilit ang sarili mo sa kanya. Hindi naman desperada ang mga mortis. Huwag kang mag-alala. Ipapakita natin sa lalaking yung malaking kawalan ka sa kanya. Ngunit hindi niya kayang panindigan ang pagiging mortis. Natagpuan niya na lamang ang sarili na bumalik sa probinsya para muling kausapin si Samson. Nasa loob siya ng sasakyan niya at nakapark sa kanto na malapit sa mansyon. Mahal niya talaga si Samson kaya nagmamakaawa siyang mapatawad nito. Yun nga lang, natanaw ni Riley si Samson na kasama si China. Hindi tinted ang sasakyan nito kaya't kitang-kita niya ang lahat mula sa loob. Lumapit ang babae kay Samson at natagpuan niya na lamang na naghahalikan na ang dalawa. Puno ng mga luhang nag-drive pabalik ng Manila. Si Riley. Iyon na ang huling beses na magtatangka pa siyang habulin ito. Kung ayaw na nito sa kanya, hindi na niya ito pipilitin pa. Lumipas ang mga araw at ang mga buwan at masakit para kay Riley ang lahat ng nangyari. Nagpatuloy pa rin naman siya sa kanyang buhay. Katulad ng ginagawa niya noon, ibinababad niya na lamang ang sarili sa pagtatrabaho. Naghahanap na rin si Don Facundo ng lalaking pwedeng mapangasawa niya. Hinayaan na lamang ni Riley ang kanyang lolo. Magpapakasal na lang siya para sa negosyo. Hinding-hindi na siya susubok na magmahal muli. Ayaw niya nang masaktan katulad ng nangyari sa kanila ni Samson. Maganda talagang nagkakamabutihan na kayo ni Arkin, Apo. Nakangising saad ng matanda. Huminga siya ng malalim. Ano po bang balak ninyo, Lolo? Puro rumors na lang po ang naririnig ko. Pero wala pa ring official statements. Siya po bang gusto niyong mapangasawa ko? Wala naman pong kaso sa akin. Kung siyang mapapangasawa ko, I think he's a good man. Humalakhak naman ang kanyang lolo. Hindi. Hindi siya ang gusto ko para sa'yo. Masaya akong nakikihalubilo ka na sa ibang tao. Pero may palalabasin lang ako sa kanyang lungga. Hayaan mo lang na kumalat ang balita tungkol sa inyo ni Arkin. Kumunot naman ang noo ng dalaga. Minsan talaga ay hindi niya maintindihan ang gustong mangyari ng kanyang lolo. Gayunpaman, ni minsan ay hindi ito pumalpak sa lahat ng desisyon nito. Pagkatapos ng trabaho ay lumabas na si Riley sa opisina. Palabas na siya ng building nang bigla na lamang may humila sa kanya. Sapilitan pa siyang isinakay sa kanyang sasakyan. Suminghap na lamang siya sa gulat nang makitang si Samson ang humila sa kanya. What are you doing here? Hysterical niyang tanong. Sinamaan siya nito ng pagkakatingin. Bakit hindi mo itanong yan sa sarili mo? Nag-away lang tayo, nag-engage ka na sa iba. Sa pagkakatanda ko, hindi pa tayo naghihiwalay, Riley. Mapakla naman siyang tumawa.
Just wow! Ikaw pa talaga ang may ganang magsabi sa akin ng ganyan. Hiwalay na tayo. The moment you let that Sheena kiss you on the lips, hiwalay na tayo. Sandali itong natigilan. You, sauce? You're an asshole. I hate you to the bone. Look who's talking. Hindi ko gusto ang halik na yon. Nabigla lang ako. Hindi mo ba nakita? Itinulak ko siya. Hindi nga ako nakapag-react eh. Kasi palagi na lang akong natutulala kapag naaalala ko ang ginawa mo sa akin, Riley. Tuloy-tuloy na pagpapaliwanag nito. You're a liar. And come again? Mataman siyang tiningnan ng lalaki. Ibig sabihin, after our argument, you came back? Bakit? It doesn't matter now. It is. Dahil kung alam ko na pumunta ka, talagang itatali na kita sa akin. Kung nakita lang kita noon. Seryosong saad nito. Umiwas siya ng pagkakatingin. Hindi niya alam kung dapat bang maniwala siya kay Samson. Mamaya ay gumaganti lamang pala ito sa mga pinagagagawa niya. Ihinto mo ang sasakyan, bababa ako. Mas lalong binilisan ni Samson ang pagmamaneho. No, hindi, ayoko. You're engaged to someone who isn't me. Seriously, Riley, boyfriend mo pa ako. This is cheating. Hiwalay na tayo. Napapagod na lamang niyang sagot. At hinding-hindi na ako babalik sa'yo. I don't want a man who doesn't know how to listen. Natahimik na lamang si Samson. Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi dahil gusto niyang panatilihin ang kanyang galit. Pero alam niya sa sarili niyang hindi maaawat ang puso niya na labis na nagmamahal. Ilang buwan pa rin ang lumipas pero hinayaan lamang siya ni Samson. Sakalang ito nagpakita ng marinig ang balitang ikakasal na si Riley sa iba. Nakatulog na lamang siya sa kakaisip. Nagising na lamang siya sa mansyon na nakahiga sa ibabaw ng kama ni Samson. Bumaba ang dalagang si Riley. Madilim at tahimik lang. Gayunpaman, natagpuan niya si Samson na umiinom sa island counter sa kitchen. Tumikhim siya kaya't napatingin sa kanya ang lalaki. Kukuha lang ako ng tubig. Gising na pala ang girlfriend kong ikakasal na sa iba. Ngumisi ito at sumubsob sa lamesa. Gusto niyang itama ang sinabi nito pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Wala rin namang pakialam ang lalaki kung totoo man yon o hindi. Hindi pa rin nawawala ang galit nito para sa kanya. Ilang sandali pa ay gusto na ni Riley na umakyat muli. Lalagpasan niya na sana si Samson nang hilahin siya nito. Napabalik tuloy siya. Napatili na lamang siya nang buhatin siya nito at iupo sa island counter. Nakakainis ka naman, Riley. Mahinang bulong sa kanya ni Samson. Naiilang siya. Gusto niyang bumaba kaya lang ay nakabuka na ang mga hita niya at nasa pagitan niya lang naman si Samson. Hindi pa nakatulong ang paglapit ng katawan nito sa kanya. Ikaw na nga ang may kasalanan. Bakit parang ako pa ang nagigilty ngayon sa ating dalawa? Wala sa sariling tanong ni Samson. Alam mo na ang totoo, hindi ba? Nagsorry na rin naman ako sa'yo. May kasalanan ka rin naman sa akin. Bumuntong hininga pa ang dalaga. Lasing ka na. Pwede bang itulog mo na muna yan? Nakainom lang ako. Iuwi mo na ako. Alam mo bang kidnapping tong ginagawa mo? Bababa na sana siya pero pinigilan pa rin siya ng lalaki. Dito ka lang. May sasabihin pa ako. Saad pa nito at hinawakan ng bewang niya. Umiling naman si Riley. I don't want to talk to a drunk man. Ngumisi naman si Samson at isinubsob ang mukha niya sa leeg nito. I'm not drunk. Pustahan tayo. Kaya pa kitang hubaran ngayon eh. Ang bibig mo, bastos talaga to kahit kailan eh. I should be mad at you. Galit ako. Pero bakit ngayon? Nasilayan lang kita ulit. Nalusaw lahat ng inaalagaan kong galit sa'yo sa loob ng ilang buwan. Where is my anger? Ayun, lumipad na pala. Napairap si Riley. Lasing na nga si Samson. Halata na sa lalaki yon kahit itanggi pa nito. Humalokip-kip na lamang siya. Uuwi na ako. Sinapo ni Samson ang dibdib niya. I should be mad, sweetheart. It's so annoying. But I still love you. Gusto kitang puntahan. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo.
Pero naduduwag ako. You hurt me, but I hurt you more. Do you think I'm brave? Duwag ako, Riley. Iniisip ko palang nagalit ka sa akin, parang malalagutan na ako ng hininga. Napailing naman siya. Hindi mo na kailangan na maging duwag. Matagal naman na kitang pinatawad eh. Sa tingin mo talaga, kaya kong magalit sa'yo ng ganun? Kahit mahal kita? Ikaw lang naman ang matigas ang puso, Samson. Ayaw mong tanggapin ang mga paliwanag ko. Mahal mo pa rin ako? Ano ba sa tingin mo? Bakit ikakasal ka na sa iba? Sinapo niya ang mukha ni Samson. Listen, ikaw lang ang naging fiancé ko at wala nang iba. Kung ano man ang nabalitaan mo, it's just rumors. Hindi ako magpapakasal kay Arkin. Humalakhak na lang siya nang halikan siya nito. Katulad ng gusto nitong palaging gawin sa kanya. Nahubaran na nga siya ng lalaki at hindi man lang naghayag ng anumang pagtutol doon si Riley. Namalaya na lamang niyang magkatabi na sila ni Samson sa higaan nito. Hinahaplos nito ang mga daliri niya. Ilang sandali pa ay may isinuot itong singsing doon. Mas lalong yumakap ang lalaki sa kanya. Magpakasal na tayo, Riley. Kailan mo binili to? Bago pa tayo magkagulo. Binili ko na yan. I told you before. I am so sure of you. You are the only woman I want to be with for the rest of my life. Sobrang saya ni Riley. Hindi niya inaasahan na mamahalin nilang dalawang isa't isa. Hindi man ito perpektong tao pero nagsisikap itong maging maayos para sa sarili at para sa pamilyang pinapangarap nila. Simula ng araw na yon, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Bago umuwi ng Maynila ay nagkaroon na sila ng simple wedding. Gulat na gulat si Don Facundo nang malamang ikinasal na silang dalawa. Kaya't hindi pumayag ang matandang hindi sila magarbong maikasal pagbalik nila ng syudad. Makalipas ng maraming taon. Samson, I'm pregnant again! Pagbabalita ni Riley sa asawa niya pagkatapos na i-take ang isang pregnancy test. Tuwang-tuwang napatayo si Samson at lumapit naman sa kanya. There will be another baby to our family, sweetheart. Hindi masama ang loob ni Riley na may anak na ulit siya. Ang hindi lang niya matanggap ay umanak na siya ng umanak. 6 na ang anak nila at pang-7 na nga ang nasa tiyan niya ngayon. Hinampas ni Riley ang kanyang asawa. This is all your fault. I hate you. Tuwing magbabakasyon ako, lagi akong babalik na buntis sa trabaho. Then what? Pagkalipas ng ilang buwan, pregnancy leave na naman. Sorry na. Pero promise, this is the last time. Do you hate our new baby? Saka okay lang naman na maliit ang agwat ng mga anak natin. Para kapag lumaki na sila, mukha lang silang magkakaibigan o magkakabarkada. Nakangiting sabi pa ni Samson sa kanya. Tumawa na lamang si Riley. Kung hindi niya lang mahal talaga ang asawa niya ay baka nasapak na niya ito. Gayunpaman, hindi naman siya nagsisising marami ng anak sila ni Samson. Blessing ang mga bata para sa kanilang mag-asawa. Kaya naman nilang i-provide ang buhay na para sa mga bata. Kaya hindi na nag-aalala pa si Riley. At isa pa, ni minsan ay hindi pinaramdam sa kanya ni Samson na losyang na siya o pangit na siya. Bago matulog, pati paggising, ni minsan ay hindi pumalya ang asawa niyang sabihan siyang napakaganda niya sa paningin nito. Mami! 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 Daddy! Sigaw ng mga anak nila. Kinurot ni Riley ang tagiliran ng kanyang asawa. Yan ang mga anak mo. Bumaba ka na. Cook for them now. Baka magkagulo na yung mga yan doon. Oo na. Sungit naman ang buntis kong asawa. Talaga namang ako ang abala sa kusina eh. Kapag kasi ikaw ang pinabayaan ko sa kusina, baka magkasakit pa kami sa bato ng mga bata. Tumatawang saad ni Samson sa kanya, kaya't napairap naman siya. Sabay na silang bumabang mag-asawa at napangiti na lang si Riley habang pinagmamasdan ang kanyang malaking pamilya. Kinukulit ng mga anak nila si Samson habang nagluluto naman ito kaya hindi ito matapos-tapos. What? Stop entertaining your suitor, Sophie. Bata ka pa. Saad ni Samson sa panganay nilang anak na 14 years old pa lang.
Napailing naman ang anak nila. Well, Dad, I already made him my boyfriend earlier. Do you want me to break up with him? Isang araw pa lang kami, oh. Tumawa naman si Riley. Never mind that, sweetheart. That's just a puppy love, Samson. Ano ka ba? No! Sophie, tumigil ka ha. Mahigpit na bilin ko sa'yo. Wala mo nang manliligaw. Tapos malalaman ko may boyfriend ka na? Tumawa na lamang si Riley. Magulo at malaking pamilya sila pero sinisigurado nila na hindi mawawala ang kasiyahan sa kanilang tahanan. Palagi siyang nagpapasalamat kay Don Facundo dahil magaling itong pumili ng asawa para sa kanya. Sa mga pinagdaanan nilang relasyon ng kanyang asawa, marami siyang nalaman. Lagi nilang hinuhusgahan ng mga bagay at tao sa mundo, pero noon yun. Tanging pag-ibig na lamang ang kanilang batayan sa lahat ng meron sila sa kanilang pamilya ngayon.